Hi, nice to meet you. People in Philippines. Indonesia arrival card. So, yun yung mga e-gates nila. And then, 25 gig, mag-withdraw na tayo. Ang thank you pala sa kanila guys is 3 Max. Restaurant Batia. Nasi Padang? Yes. Hi guys! Good morning and welcome to Bali, Indonesia! So now guys, this is our 9th country and this is also be our first time going to Bali, Indonesia. Dito sa video na to, i-explain ko sa inyo ng detailed ang process, ang new process para pagpapunta dito sa Bali, Indonesia. So nagkaroon sila ng bagong process guys. Sasabihin ko din pala sa inyo yung mga kailangan yung fill out on a form, yung mga kailangan yung bilhin prior sa pagpunta nyo sa Bali, Indonesia. So tara guys, isa-isahin natin. Let's go! So first guys is ang kailangan yung requirements pagpapunta ng Bali, Indonesia is ang All Indonesia Arrival Card. Yes, bagong process nila to. Nag-start lang to noong September 1, 2025. Kasi before guys, sa mga recently na nag-Bali, meron kayong kailangan fill outan na health pass. So separate form pa siya, separate website, ganyan. Meron din silang separate na custom declaration form. So napaka-hassle, di ba? So ang ginawa ng government ng Bali guys is gumawa sila ng arrival card na kung saan nandoon na yung health pass, yung custom declaration form. So parang all-in-one form na siya. So technically isang QR code na lang ang kailangan yung gawin and then that's it. Yun na. Yung pangalawang requirements is meron silang tinatawag na tourist levy or entrance fee. So ano nga ba to? Yung tourist levy or entry fee is supposedly required lahat ng foreign tourists na magbayad papasok ng Bali, Indonesia. Regardless kung sa Jakarta, sa Bali, basta sa Indonesia guys, kailangan magbayad. Nagkakalaga to ng 150,000 Indonesian rupiah. So sa pera natin, mga around 500 to 600 pesos, ganyan. May nabasa kasi akong comment guys, na recently na nag-Bali, hindi sila hiningian or hindi sila nagbayad ng tourist levy fee. But here's the catch. Nabasa ko kasi dun sa All Indonesia Arrival Card nila na required talaga lahat ng foreign tourists na kasama tayo doon sa pagbayad ng tourist levy fee papunta or papasok dito sa Bali, Indonesia. But let's see guys, andito na kasi tayo ngayon sa Ngurah Rai International Airport and i-update ko kayo kung kailangan pa ba natin magbayad ng tourist levy fee, okay? Ang pangatlong requirements is kailangan nyo mag-pre-register sa e-gates. So kung gusto nyo gumamit ng e-gates guys, kunyari ayaw nyo mag-manual immigration kasi baka mga mahaba. Kung gusto nyo gumamit ng e-gates is kailangan nyo mag-pre-register. Chinek ko kung accessible ba yung pre-registration ng e-gates through website or through online. But unfortunately, hindi ko makita. So ang gagawin natin, dito na tayo magre-register ng e-gates and then let's see kung ano yung magiging process. If maluwag naman sa manual immigration, then yeah, pwede naman kayo pumunta sa manual immigration na lang instead of e-gate. And then last but not the least, yung requirements papunta ng Bali, Indonesia, alam nyo na to, ang e-travel. So eto guys, required to. Alam nyo naman na yan, so hindi ko na kailangan na-explain pa. Don't worry guys, ilalagay ko na lang yung link sa baba ng All Indonesia Arrival Card para hindi kayo malito. Okay? Usapan namang fare. So guys, nabuko nga pala tong fare na to sa Cebu Pacific and alam nyo kung magkano. Guess what? Alam nyo? So nabuko siya guys ng Sebpac nung piso sale, I think last year, worth 3,800 round trip with no baggage. So napakamura guys, di ba? So this is literally a first timer experience dito sa Bali, Indonesia guys. And this also be our 9th country pumunta dito sa Bali. So tara guys, samahan nyo ko. I-explore natin tong airport na to, kung ano ba yung process and let's see kung ano yung mangyayari, ganyan. So tara guys, wag na natin patagalin pa. Let's go! Kailangan nyo mag-fill out ng All Indonesia Arrival Card. So meron naman siyang QR code. Tapos ayan, ito rin yung website guys. So post nyo na lang. Tapos ito yung process. Ayan o, sundan nyo na lang. 1, 2, 3, 4, 5.
I highly suggest guys, fill outan nyo na to 72 hours before kayo pumunta or dumating dito sa Bali, Indonesia para less hassle na lang. Kasi may mga nakita ko dito guys na kailangan pa nilang fill outan yung All Indonesia Arrival Card, hassle. So ito yung makikita nyo. Wow! Wow, ang ganda naman ng airport. May instructions naman na kailangan yung... ito yung sinasabi ko sa inyo guys, oh. Yung tourist levy. But again guys, may mga nabasa ako na hindi talaga kailangan nila magbayad. But let's see kung kailangan pa natin magbayad or hindi, okay? So ipapakita ko lang sa inyo, sa mga first timer na pupunta ng Bali, yung itsura ng airport nila. Ang ganda guys. Ayan oh. So tara guys, mag-proceed na tayo sa immigration and bawal kasi ang camera doon, so mamaya na lang ulit and i-update ko na lang kayo, okay? Ayun guys, nakalagpas na tayo ng e-gates nila. So eto guys, i-inform ko lang kayo. So ipapakita ko muna sa inyo first is kung ano yung itsura ng e-gates nila dito, okay? So ang e-gates nila dito guys is ito. Ayan, kung makikita nyo, yun yung mga e-gates nila. And then ito yung manual immigration nila. Ayan. So basically guys, kapag nag-apply na kayo ng All Indonesia Arrival Card, meron dun option na kulay green, apply for visa exemption. So kaya pala hindi ako makapag-proceed sa e-gates is kailangan nyong pindutin yung apply for visa exemption. Kailangan natin pindutin yun para makapag-proceed, makapag-register tayo sa e-gates kung ayaw nyo ng manual immigration. Okay? So ayun lang guys, in-update ko lang kayo and then magpo-proceed na tayo kasi nakalagpas na tayo ng e-gates. Pagkalagpas nyo dito sa immigration, ayan yung nasa likod ko, immigration yan. And then dun sa kabilang banda is e-gates. So andito tayo ngayon sa duty free. Ayan. So pakita ko lang sa inyo ha, para may idea kayo. So pagkalagpas nyo na immigration guys, duty free na. And then here, kung makikita nyo, merong baggage claim. And then meron ding baggage claim. So guys, since wala naman tayong baggage, mag-proceed na tayo sa susunod na step. Kung ano nga ba, kasi guys, first time ko wala akong idea kung ano nga ba yung next na step after ng baggage claim. Eh since wala naman tayong baggage, and skip na natin to. Ito yung mga baggage claim area guys. And hindi ko alam kung saan ako pupunta. So dito naman sa area na to guys, is pwede kayo mag-fill out ng custom declaration. Pero hindi nyo na kailangan gawin yan eh. Kasi nga, nasa All Indonesia Arrival Card na. Yung health pass, yung custom declaration, andun na. Kumbaga isang form na lang ang kailangan yung fill outan. Isang QR code na lang. Customs. Okay. So sa customs area na to guys, so dadaan tayo ng custom clearance. Ayan, papasok dito. Okay, finally guys, nakalagpas na tayo ng custom clearance. So guys, 'di ba sabi ko nga sa inyo, ang All Indonesia Arrival Card, andun na yung health pass, andun na yung custom declaration. So kapag dumaan kayo ng custom clearance guys, yung QR code na nakuha nyo sa pag-fill out ng All Indonesia Arrival Card, yun lang din yung gagamitin nyo. So ngayon guys, andito na tayo ngayon sa bilihan ng mga SIM card, sa pagpapapalit ng pera, money exchange, ayan. So ito siya. Nag-book tayo ng SIM card sa Axiata ba yung pangalan na yan? Sorry, hindi ko alam, hindi ko na matandaan. Pero kailangan natin ipapalit yung voucher na binook natin sa Klook para magkaroon tayo ng SIM card at internet. So tara guys, mag-proceed na tayo sa susunod na step. And ayun guys, since kailangan din pala natin mag-withdraw ng cash dito sa Indonesia, so ang nakikita ko, based dun sa research ko guys, is ang pinakamagandang palitan or pinakamagandang rate when it comes on withdrawing money dito sa Indonesia is yung BNI na ATM. Ayan. So hanapin nyo lang guys yung ATM na yan. So pagkalabas lang din yan ng, pagkatapos lang din yan ng custom clearance, so makikita nyo yan. So dyan tayo magwi-withdraw. So bago natin i-claim yung SIM card natin na binok sa Klook, mag-withdraw muna tayo ng pera. Okay? Ayun guys, nakapila na tayo dito ngayon sa BNI na ATM. Ito siya. Ayan. So dito tayo magwi-withdraw. So ang maximum withdrawal guys dito sa BNI na ATM is 2,500,000 Indonesian rupiah. So I think mga around
7,000, 8,000 sa Pilipinas sa pera natin. I'm not sure pero yun yung maximum withdrawal. And then of course ang gagamitin nating pag-withdraw ng pera is yung GCash Visa card kasi maganda yung rate niya. So ayun guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung step sa pag-withdraw ng BNI dito sa ATM. Okay guys, mag-withdraw na tayo. So dito sa BNI, ayan. So GCash Visa card guys ang gagamitin natin. So pasok nyo lang dyan. And then, of course, piliin natin English. Please enter your PIN. Okay. Tapos, yung maximum, ayan, 2,500,000. Piliin nyo lang savings. Okay, kunin nyo yung card. And then, ito na. Okay, and then I think that's it. Okay. So, ayun guys, ganun lang yung process sa pag-withdraw. And then, i-check natin kung magkano ba nabawas sa GCash natin dun sa withdraw natin. And nung chinek ko guys, ang conversion guys ng 2,500,000 is dapat sa pesos is 8,694 pesos. So, ang nabawas sa atin is 8,707. So, 8,707, sige, i-compute natin kasi nag-text na sa atin yung GCash eh. So, 8,707 minus yung real-time na palitan sa 2,500,000 Indonesian rupiah. So, 8,694. So, 13 pesos, guys. So, 13 pesos lang yung rate, yung exchange rate. So, di ba? Napakasulit. Kaya kung ako sa inyo, guys, gumamit din kayo ng GCash Visa card or pwede rin yung GoTime. So, alin man doon, pwede nyo gamitin. And now, since nakapag-withdraw na tayo, kailangan na natin i-receive yung binok natin sa Klook na SIM card. Axiata ba ang pangalan na yun? Sorry guys, nakalimutan ko na kasi. Pero eto siya guys. Pagkatapos natin mag-withdraw, andito na tayo. So sige, tour ko muna kayo. Sa mga, syempre, wala pang idea. Ayan, meron ditong SIM card, Telkomsel. And then meron din dito, anong pangalan nito? Smart Friend. Ayan. Oh, may Burger King sa taas guys. May Telkomsel. And then, dito ata tayo nag-book sa XL. Diyan. I confirm na dito tayo nag-book ng SIM card sa Klook. XL Axiata. So, ito siya. So, ayun guys, ipapalit na natin yung voucher na binok natin sa Klook para ma-receive na natin yung SIM card. So, tara, pumila na tayo. And ayun guys, ipapakita ko lang pala sa inyo, kapag dito kayo bumili ng SIM card sa XL Axiata, so, ang price niya, ayan, so 25 gig is 250k. Ayan, post nyo na lang yung video guys. Ayan, yung sa eSIM naman. Ayan. And ito yung sa physical SIM. But I think mas mura pa rin kapag nag-book kayo ng SIM card sa Klook. May difference lang ng konti, pero mas matipid pa rin sa Klook guys. Kapag setup na tayo ng physical na SIM dito sa Axiata, XL Axiata, ayan. Meron na tayong pera. Meron na rin tayong SIM card. So, pwede na tayong pumunta ng ating hostel. Ang next na kailangan natin gawin dito is kailangan natin mag-book ng Grab or Gojek. Okay guys, nakalabas na tayo ng bilihan ng mga SIM, which is andito guys. Ayan, yan yung bilihan ng mga SIM. Nandyan din tayo bumili. And then, nandito na tayo ngayon. Hindi ko rin alam kung saan yung Grab dito since first time nga natin. So, explore pa natin etong area na to. And wow, ayun o, may nakita ko dito guys, Klook. Ayun o, kapag may binok siguro kayong airport transfer, so dito kayo pupunta. Ayan, sa Klook. Saan tayo pupunta guys? Saan yung Grab? Dito. Naalala ko na. So, ayan guys, dito tayo pupunta. And kung maalala nyo, ito yung Klook. Ayan. And then left side agad. Pumunta kayo kagad dito. Nung ni-research ko, meron ditong Grab Lounge, meron din ditong Gojek Lounge. So doon tayo pupunta. And meron pala dito guys, yung parang sa atin din. Yung mga nag-aabang ng ng mga
airport transfer. Ayan, yung may mga pangalan. Ayan, ito pala guys, Grab pickup point. Just straight ahead. So, ito yung Grab guys. Ayan. May Circle K din dun, oh. Sige nga, punta muna tayo dito. Daan muna tayo guys ng Circle K kasi medyo nagugutom na ako. Bili muna tayo dito ng konting snacks bago tayo mag-proceed. Total, madaling araw na lang naman din. Okay lang. Tsaka nag-book na rin kasi ako guys ng, di ba ngayon September 27. So ang ginawa ko, nag-book na ako ng September 26 dun sa hostel. Para pagdating ko doon, pwede na tayo mag-stay. So ayan, Circle K, punta muna tayo dito. Ayan. Nag-uusapan tayo nila. Kasi mga nag-o-offer dito ng taxi guys. Hindi naman natin kailangan mag-taxi kasi may Grab naman. So, ayan, daan muna tayo dito. Bili muna tayo ng konting snacks. Tsaka tubig pala. Kailangan ko ng tubig. Nauwaw na ako. Ano yung mga pwede mabili dito? I think water lang. Enough na. Ayan. So, bili tayo guys ng water. Woo. So, bili tayo ng woo. Ayan. Ayan. Pumili tayo ng woo. Then, siguro bili lang din tayo ng tinapay. Ano yung pwede natin bilhin dito? Pantawid gutom. Nagugutom na ako eh. Ito na lang, brownie. So, ito na lang guys, binili ko. Bite tiramisu brownie worth 24,500 rupiah. So, yan. Hello. So, here and here. This one? You have 2,000. This one 100. 2,000, I'm sorry. Yes, sir. No, I don't. Salamat means thank you as well, right? Thank you. Terima kasih. Oh, Terima kasih. terima kasih. Guys, nagsabi ako ng salamat. Welcome pala yun. Akala ko salamat din pala sa kanila. So, ang thank you pala sa kanila guys is terima kasih. So, terima kasih. Yun yung thank you sa kanila. But anyway, ayun. Nakabili na tayo ng water. Tapos, tinapay. Kasi nagugutom na talaga ako guys. Anong oras na? So, ayun. Mag-proceed na tayo sa Grab. So, doon tayo magbubook. And hopefully makabook tayo kasi yung pinag-i-stayan natin guys na hostel lang po tayo. Sa may bandang Seminyak lang. So, malapit lang dito sa airport. Ayan guys, meron din ditong Gojek. Ayan o. And then, meron din silang Grab. Hopefully, makabook tayo ng Grab or Gojek dito. Pero kung hindi naman, magta-taxi tayo, tapos kukontratahin na lang natin. And then, another tip pala guys, i-check nyo muna yung fare sa Grab, tapos mag-taxi kayo. Tapos, ayun, kontratahin nyo na ganun yung price. Nandito na tayo ngayon sa Gojek na lounge. So, pwede kayo mag-stay dito. Tapos, yung katabi niya is Grab lounge lang. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, so Grab lounge guys, and then ito yung Gojek. So, ayun, since nandito tayo ngayon guys sa may Gojek na lounge, sa waiting area ng Gojek. So, magkwentuhan muna tayo. So, ano nga ba naging experience ko dito sa Ngurah Rai International Airport or Denpasar, Bali, Indonesia? So, ayun guys, kailangan nyo lang talaga sundin yung sinabi ko sa inyo na new process ng Indonesian government kasi recently lang to in-update yung new process nila. I think September 1, 2025, yung All Indonesia Arrival Card. Make sure gawin nyo siya 72 hours before ng flight nyo para hindi na kayo hassle. Kasi guys, may mga nakita akong mga Filipino din na nandito na sa airport. Ngayon lang sila gumagawa ng All Indonesia Arrival Card. So super hassle guys, super hassle. Kaya kung ako sa inyo, fill outan nyo na yon para smooth lang yung process. Ayun guys, i-update ko lang din kayo. Di ba kanina minention ko yung tourist levy, ganyan. So wala po. Wala po tayong binayaran doon. Hindi po tayo siningil and whatsoever. Pero yung iba, guys, nakita ko, yung ibang nationality, sinisingil talaga sila. So kapag, parang ano siya, parang
Yung tourist levy kasi is para siyang entrance fee, ganon. Parang entrance fee sa bansa, ganon. So far, sa case ko guys, September 27 ngayon, walang hiningi sa akin na kahit ano, na form of pera, wala. Pangatlo guys is yung pre-registration ng A-Gates. So ayun, kanina pinakita ko sa inyo, 'di ba? Yung A-Gates nila is yung mga kulay green, ganon. So kung gusto nyo ring mag-smooth yung process is ang gawin nyo doon sa All Indonesia Arrival Card, pindutin nyo lang yung apply for visa exemption. Basta pindutin nyo lang yun. So pag pinindot nyo yun, may lalabas doon na successful, and then after nun, that's it. Scan nyo na yung passport, tapos tingin lang kayo sa camera, yun na, makakapag-proceed na kayo. Kasi guys, nung chinek ko sa manual immigration, tinanong ko, pwede ba kami mag-manual immigration? Yes, pwede daw. But the thing is, nung chinek ko yung pila, mahaba. Sobrang haba ng pila guys. So I would suggest, mag-ano na lang kayo, e-gates na pre-registration ng e-gates, okay? Don't worry guys, kasi ipapakita ko sa inyo kung saan ako nagstay and kung magkano. Mabibigla kayo sa prices kung magkano ko siya na-book guys, trust me. So ayun, kakain na lang muna ako dito and then update ko na lang ulit kayo, okay? Your first time in Bali? Yes, this is my first time. So I'm Welcome always to Bali. Thank you so much. I always want to go here because it's very near in the Philippines. Okay, yeah. Bali is lower, Philippines is a little bit. Just a little bit. So ayun guys, nakasakay na tayo ng sasakyan. Gojek yung binook natin. There's a lot of motors here, motorcycle like in the Philippines. Yeah, a lot I know. of motorcycle. But in Philippines, this modifier, right? Yes. Yes, very nice. Yeah, I have motorcycle. Yeah. That's why. Okay, you can say to my vlog and then Hi. invite them to Bali. Yeah. Invite them. Hi, nice to meet you. These people in Philippines. Yeah. Kawadika, like this. Okay, thank you so much, Anna. Yeah. And I will message you. Okay. Okay, thank you so much. And You're welcome. bye-bye. Bye-bye. Yeah, sorry, Okay. my English very bad. So good, very good. Nasi pada. Nazi badang, very nice. Thank you so much. Okay. Bye-bye. 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 Hinatid tayo nung Grab driver natin, Gojek driver natin mula doon sa airport. So nag-ask kasi ako ng recommendation sa kanya kung ano yung pwedeng makain dito na bukas pa. So eto yung na-recommend niya sa akin guys, nasi padang. So tara guys, itry na natin kung ano yung lasa nito. And time check pala guys, it's currently 2:29 AM na ng madaling araw. So hindi pa ako nagpapahinga, hindi pa ako natutulog, pero kakain muna ako bago ako bumalik ulit sa hostel. So tara guys, tikman na natin. So ito yung entrance. Oh. Okay. Hello. Yeah. Nasi padang? Yes. Yeah, I love nasi padang. In here or take away? Here. I will eat here. Yun guys, andito na tayo ngayon sa nirecommend sa atin ni Kuya Anang. Grabe, ang bait talaga ng mga mga Indonesian. Napansin ko dito kagad. Very accommodating, very hospitable, ganyan. So ang babait nila. Isipin mo, 'di ba hinatid na ako sa hostel ko. So ang sabi niya, kasi nag-request ako ng pwedeng makakainan na bukas pa until now. So sabi niya, free na lang daw. Idadali niya ako dito sa restaurant na bukas pa, tapos free na lang. So imagine, di ba? Ang babait ng mga Indonesian guys. And then sabi niya na very safe nga daw dito sa Bali, Indonesia. And ayun, so nakapag-order na pala tayo ng nasi padang. Order din pala tayo ng chicken skin. So eto guys, ito yung in-order ko. So ayan guys, ayan yung nasi padang. Tapos merong tofu, tapos chicken skin, tapos itong gulay. Chili ata yan. Tapos umorder din tayo ng iced tea. Tikman na natin kung ano nga ba yung lasa ng nasi padang na nirecommend ni Kuya Ana. Naaamoy ko guys, para siyang curry. Tikman muna natin yung kanin. Yan. So tara, first bite ng Balinese food. Maanghang siya guys. Tapos medyo maalat-alat siya. So, ganun yung lasa niya. Medyo matapang yung curry niya guys ha. Pero masarap, masarap. Mana natin tong tofu. Ang sarap. Yung tofu nila guys, nag-stick na, na-absorb na yung
yung sauce ng nasa Padang ba yun. Heads up ko lang kayo medyo maanghang siya. So kung gusto nyo ng spicy, this food is for you. Pero kung mahina kayo sa tolerance ng anghang, maanghangan kayo na sobra. So ngayon tikman na natin yung chicken squid. Okay, medyo makunat na. Hindi na rin mainit. Pero masarap pa rin. Yeah, parang normal na chicken skin sa atin. Yo. Pero overall, guys, masarap siya. Yung curry nila dito, guys, medyo maalat-alat. Yeah. Yun lang yung napansin ko. Pero the rest, sobrang solid. Mula dun sa flavor, mula dun sa acidity nung chicken. Kasi, nung chicken curry, kasi medyo may pagka-acid ng konti, may mapagka-asim. Tapos, maanghang siya. Tapos, ang sarap ng tokwa. Nanunuot yung lasa ng nasa pa daw, yung curry. So, yeah, masarap. Ayun guys, tapos na tayo kumain ng nasi padang. Masarap siya guys. Kung mahilig kayo sa curry, masarap siya. Tapos yung bill pala natin na binayaran is 30,000 rupiah. So, convert nyo na lang. Mura, no? Dito ko na muna tatapusin yung video. And yung hostel natin, bukas ko na lang sa inyo ipapakita ko ano yung itsura, ganyan. Maganda siya guys. And then, hindi nyo ine-expect kung magkano ko siya na-book sa Agoda, syempre. So, bukas ko na lang ipapakita sa inyo. And ayun guys, I hope na may natutunan kayo dito sa video na to kasi ito yung bagong process nila pagpapasok ng Bali, Indonesia. So, ayun guys, dito ko natatapusin at meron pa tayong activity bukas. So, yun lang. Bye! Peace!